Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta naman po kayong lahat? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. Okay? So by the way guys, tignan natin kung kanino ba tong love reading. Ayan, gamitin ulit natin tong playing cards para sa mas direct na mensahe. Okay? So tignan natin. Kanino ba tong love reading? Okay. Kanina po itong love reading. So, meron tayong Nine of Flower. Okay. So guys, yung Nine of Flower kasi is nagre-represent ng ano to. Pwede itong taong to, nagsimula kayo sa friendship, or pwedeng nakilala mo lang siya somewhere, tapos parang naging magkaibigan kayo hanggang sa parang nahulog yung loob sa inyo. Or pwedeng, ano to guys, basta sa circle of friends lang to. Okay? Pwede nakilala mo siya sa circle of friends, or magkaibigan na talaga kayo. Okay? So, yun yung nakikita ko dyan. Tignan pa natin. Pwede naman guys na ano, since kaibigan yung pinapakita sa akin dito, pwede meron kang kaibigan na aamin sa inyo. Okay? So, possible, no? Possible na yun nga yun. Pwedeng may kaibigan ka na aamin sa inyo ng totoo niyang nararamdaman. May kaibigan ka na parang matagal niya na itong nararamdaman pero hindi niya guys ma-open up sa inyo. Okay, so tignan natin ano pa yung additional message. Okay, pwedeng matagal mo na itong kaibigan eh. Matagal mo nakakilala. Pwede naman guys na sa circle of friends lang. Then, posibleng sa tagal na yon, dun siya guys nahuhulog. Nahuhulog yung love niya sa inyo. Okay. Kanina po itong love reading. Ayan, dalawa yung lumabas. Isa lang po. Okay. Meron tayong Two of Spades, di ba? Wala pa tong relationship. Oo. Pwede hindi pa siya umaamin sa inyo. Pero ramdam mo na, no? Hindi pa siya, guys, ganun nagko-confess talaga sa inyo. Yun yung malinaw na pinapakita sa akin dyan. So, pwede kasi itong taong to, medyo disappointed siya sa sarili niya. Like, feeling niya, parang wala naman siyang ibubuga. Feeling niya, baka hanggang dun lang siya sa level na yon. Feeling niya, baka hanggang dito lang siya sa friendship na to. So, wala siyang lakas ng loob, guys, no? Isa pa dito, pwedeng tinitignan niya yung estado niya sa buhay na parang, wait, pag umamin ako sa kanya, parang masyadong, malabo. Kasi inisip niya, guys, pwedeng masyado kang classy. Iniisip niya na parang masyadong mataas yung standard mo pagdating sa love. So, marami siya, guys, tinitignan na angulo talaga. Kaya, ayan, Two of Spades, nagdadalawang isip siya, pero habang tumatagal kasi mas lalong lumalala yung nararamdaman sa inyo nitong taong to. So etong taong to wala pa tong hindi mo pa to nakakarelasyon. Habang tumatagal na inoobserbahan kanya, mas lalong lumalala yung nararamdaman niya sa inyo. So ayun, mapapansin mo naman na parang itong taong to, nahuhuli mo siya minsan nakatingin sa inyo, minsan parang nagmamasid sa inyo. So yun yung nasa sense ko dito, no? Kasi dito yung Ace of Hearts. Okay, pwede matagal niya itong nafe-feel. Nami-misinterpret niya yung pagiging giver, no? Nami-misinterpret niya yung pagiging masikaso mo, maalalahanin. Kung paano mo siya paalalahanan. Yung mga simpleng pagkikare, guys, no? Yung dating sa inyo is, baka may pagka-OC ka lang. So, parang itama mo yan. Hindi maganda sa paningin, no? For example, pwede may nakita ka lang na dumi sa damit niya, tapos parang ikaw na mismo yung nagkukusa, no? Intrusive thoughts mo, kailangan mo siya pagpagan. So, ganon. So, parang itong taong to, guys, bibigyan niya ng meaning yung pagiging ganong, yung simpleng action mo, pero hindi siya aware na ikaw may pagka-OC ka lang talaga.
Or example lang yun guys. So ikaw nakakalam niyan kung ano yung mga simpleng action na nagagawa mo sa taong to na nabibigyan niya ng kahulugan na um, baka may gusto ka sa kanya, ba't sobra ka nagkikare sa kanya. Pero ikaw kasi, parang mainit sa mata ha, na hindi siya masyadong align. Parang ganon. Mm-mm. So, hindi mo makontrol yung intrusive thoughts mo. So, check pa natin guys, additional message. Kanina po itong love reading. Okay. Pasensya na guys sa mga sasakyan dumadaan, no? Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong 10 of heart. So, pwede guys malalaman mo to eh. Pwedeng may magsasabi sa inyo na, uy, crush ka ni ano. Or pwede may makakapansin na, ikaw kasi pwede hindi ka agad-agad nag-a-assume, no? Na parang kahit napapansin mo, hindi ka agad mag-a-assume. So, yung nakikita ko dito guys, pwede nandun ka sa point na, clueless ka pa rin or di ka nag-a-assume sa bagay na yun pero may magsasabi sa inyo na nasa circle nyo lang or nakakapunan na, uy, parang crush ka ni ano, parang may gusto sa'yo si ano. Pansin lang nila or pwede may mga tao na nakakapuna ng something sa inyong dalawa kahit ikaw wala namang kahulugan sa inyo pero may mga tao masyadong mas malisyoso sa paligid nyo nabibigyan ng kahulugan itong connection nyo. Okay? So, alam nyo guys, pwede may pagbabagong pananaw eh. Pwedeng bigla ka na lang maiilang sa taong to. Or bigla ka na lang parang mapapaiwas sa taong yan. Tingnan pa natin. Additional message. So, iiwas ka kasi parang naiilang ka or something na ang awkward. Kasi ayaw masyadong mag-assume. Additional message. Meron tayong 5 of Pentacles, 5 of Diamond. So, sa Tarot, guys, is 5 of Pentacles yan. So, parang, nakikita ko lang sa kanya, no? Parang, nababalisa siya, hindi siya kontento, or hindi siya nakokontento na parang hindi niya sinasabi sa inyo, hindi niya pinapaalam sa inyo. So, may, parang may pagkabalisa siya ngayon. So, since 5 of Pentacles yan, pwedeng imbitahan ka nito na parang, simpleng ano lang guys, pwedeng hindi masyadong obvious, no? Parang, makikita ka niya na walang kasabay kumain, parang ganon, or pwedeng ayain ka lang niya na mag-dinner sa labas, or parang labas tayo, gala tayo, kumain tayo sa labas. May mga ganon, okay, siya pa yung parang nag-i-invite. Oo. So, check pa natin. Additional message. So, nakikita ko talaga guys, pwedeng bigla ka talagang i-date na tong taong to. Or bigla ka talagang i-invite somewhere. Ayan. Check pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Pentacles, 8 of Diamonds. So again guys, sabi ko sa inyo, mabibigyan niya ng kahulugan yung mga ginagawa mo sa kanya. Oo. So, may nakikita rin ako dito guys, since 8 of Pentacles to. Pasensya lagi sa ingay ng mga sasakyan. Para magiging maayos naman daw yung relationship mo sa taong to. Pero nasa iyo naman yan kung paano pakikisama naman yung gagawin mo. Pero sinasabi naman dito guys, maayos naman to. Okay? So, again, 8 of Diamond. Nakikita ko na parang nabibigyan niya talaga ng kahulugan yung mga action mo. Or pwedeng normal na kasing attitude mo yan. Okay? Pwedeng ganyan ka naman sa lahat, hindi lang sa kanya. Diba? So, tingnan pa natin. Okay. Additional message.
Additional message. Ten of Diamond. So, parang sinasabi lang good luck. Good luck kasi ang ibig sabihin ng Ten of Diamond sa akin, no? So, iba-iba naman kasi ng interpretasyon ng mga cartomancy reader. Okay? So, since ito yung ginagamit kong pang private reading, itong cartomancy. So, ito, good luck. Parang good luck sa'yo. Nasa iyo na yan kung ano yung gagawin mo dito or magiging action mo dito. Okay? Tingnan natin. Okay. Meron, ayan na siya. Lumabas na siya rito, guys. Ibig sabihin, itong tao to, once na gumalaw to, tuloy-tuloy na to. Okay? So, may effort talaga siyang gagawin. Sa ngayon kasi, pwedeng, humahanap siya ng tiyempo kung paano niya sabihin sa inyo na gusto kanya or paano niya ipaparamdam sa inyo, paano niya ba itatawid, paano niya ba i-open sa inyo. So, may mga ganong hanas to, no? Hindi niya kasi alam, guys, kung paano niya sasabihin sa inyo, eh. Kaya, ang sabi ko nga dito, guys, nangangapa pa siya. Okay? Kaya siguro, guys, sinasabi dito na good luck kasi itong taong to, once na gumalaw siya or once na mag-start na siya na mag-confess sa inyo, tuloy-tuloy na to. So, hindi niya natitingnan kung ire-reject mo siya, so whatever, basta gagawin niya yung best niya since nandito na eh. Nandito na tayo eh, so ba't pa ako susuko? So, ganun yung nasisense ko sa kanya. Okay? So, sinasabi lang dito, guys, kung hindi mo talaga bet itong taong to, i-refuse mo na lang. Or, di ba? Kung talagang hanggang friends lang or someone nakakilala, mas maganda na wag mo na lang tanggapin yung cup of love niya. Para both side, guys, hindi kayo masaktan. Di mo siya masaktan, di ka rin masaktan, di ka rin mahirapan, no? Kasi, guys, pwede itong taong to, nakagawa na siya ng pagkakamali sa inyo before. Pwede nasaktan ka na niya before. Pwede ginost ka na pala nito, no? Kasi may may malaking lamat na siyang ginawa sa inyo. Oo. So, yung pinapakita sa akin, guys, etong taong to, kaya siguro friends yung lumalabas. Pwedeng kilala mo na siya before, tapos baka kasi may something na sa inyo before. Then, baka bigla kang ginost or binigyan ka niya, guys, ng false hope, no? So, ikaw nag-assume before. Kaya ngayon, parang di ka na nag-assume. Napapatingin na naman siya sa inyo. Umaaligid na naman siya sa inyo. So, nahihirapan ka. Kasi bakit siya ganito? Okay, so tignan natin. Additional message. Meron tayong Two of Heart. Okay, relationship kasi to eh. So, that time kasi, guys, pwedeng hindi siya makapag-decide pala talaga kasi may karelasyon pa siya. Until now, pwedeng may karelasyon to. Pero nafo-fall siya sa inyo. Okay? So, pwedeng may karelasyon tong taong to, pero baka hindi na rin talaga sila okay. So, isa ka sa mga option niya. So, again, sabi ng card, good luck. Mag-ingat ka sa taong to. Okay? So, siguro kung aayusin niya yung gulo niya, baka pwede pa. Pero naniniwala kayo, guys, na pag ang relasyon nagsimula sa mali, talagang ang hirap ng ayusin. Kasi magtatapos pa rin talaga to sa mali. Okay? And again, guys, isa pa to sasabihin ko sa inyo, once ang isang tao, parang unang kita pala sa inyo, parang dating sa kanya, na love at first sight siya. Nako, love bombing yan, guys. Ingat ka kasi patibong yan. Walang ganon. Pwedeng meron lang siya, guys, intention, no? Kung bakit gusto kanyang ma-fall, no? Pwede ipapakita niya sa inyo yung mga bagay na gusto mong makita. Advice lang to, guys, ha? Pwede ipapakita na itong taong to yung mga bagay na gusto nyong makita or marinig. Ipaparamdam niya sa inyo yung ideal man mo, ideal girl mo. Para kasi, parang, yun yung mga taong, delikado. Okay, again, patibong yon. Kasi yung ipinapakita nila sa inyong personality nila, effort, pagmamahal, na bigla agad nagiging sweet, hindi totoo yon. Okay?
mas makikilala nyo na lang sila guys sa huli. Okay? Huwag kayo maniniwala doon sa bigla na lang nagkagusto sa inyo guys, tapos biglang nag-e-effort something. Naku, meron lang yan guys nakita sa inyo na parang feeling nila is ikaw yung pwedeng magpuno, no? Parang mapunan mo yung mga frustration ng taong yon. Okay, pwedeng may problema siya tapos ikaw yung nakikita niyang escape zone niya. Ikaw yung nakikita niyang someone na pwede niyang takbuhan or parang ikaw yung someone na pwede niyang matakasan or puntahan niya once sa tinakasan niya yung pinakamabigat niyang problema. So, advice lang yun guys ha. Again, pag nag-I love you agad sa inyo ang isang tao or parang love at first sight, nako, takbo ka na. Okay? Hindi yan totoo, guys. Bihira yung ganon. So, matagal kasi guys ang proseso ng love. Hindi siya yung unang tingin mo pa lang na gusto ka na. So, ibig sabihin, hindi ka kinilala. Ibig sabihin, sa physical appearance mo tumingin. Diba? Hindi sa ugali. Ganun ba yun, guys? Walang ganun, guys. Sa totoo lang. Sa the person mo, guys, baka pwede, no? Kasi isipin nyo, isipin nyo na lang guys, pwedeng kaya kanya ginost kasi mas okay pa nga yung ganun eh. Bigla ka na lang ginost eh, diba? Kaysa pinanindigan dahil naawa lang sa inyo, dahil napasubo na lang. Maganda pa nga yung bigla ka na lang ginost kasi totoo lang siya sa sarili niya na hindi niya kayang ibigay yung buong sarili niya dito sa relasyon na to. Diba? Kaysa yung parang naawa na lang or napasubo na lang. Nako. So, di ko masasabing tamang tao to. At dahil pinili niya yung iba. So, tama lang yon kasi man ipilit niya yung sarili niya. Pero ito naman, mukhang bumabalik siya sa inyo at again, option ka ulit itong taong to. Okay, medyo masakit lang yung mga ganong bagay, pero okay lang yan guys. At least, di ba, aware ka. So, again, additional message. Meron tayong 8 of Heart. So, this time, guys, mukhang totoo na eh. Buo na yung loob niya, no? Yung 8 kasi, guys, is nagre-represent ng, para infinity to sa, lucky number yan sa Chinese, di ba? So, ito yung energy mo. Okay, or ito yung energy mo. So, alin ka man, no? Any gender naman. So, Queen of Spade. Overthinker, malala. Malaki na yung trust issue mo dito. Parang hindi ka naniniwala ka sa taong to eh. So, pwede na papacomment ka ngayon. Ako sinungaling yan, di ako naniniwala dyan. So, naniniwala ba kayo na tao kaya magbago? Kasi ganun yung nakikita ko sa person mo ngayon. Oo, kaya kanya panindigan. Pero, feeling ko kasi, nandun ka na sa point na tama na. So, again guys, nag-overthink ka ngayon. Okay? Or pwedeng alangan ka talaga sa taong to. Parang mahirap nang bigyan ng chance sa itong taong to and parang hindi siya naging healthy sa mental health mo. Okay? So, mararamdaman mo naman eh. Ano naman ba intention nitong taong to at bumabalik na naman to? Okay, so again, check natin. Kanina po itong love reading. O, di ba? Yung pa rin yung kinuha ng card natin. Galing talaga ng card, no? Consistent siya. So, yun pa rin yung sinabi ng card. Parang, gusto mo siyang i-work. Parang hindi naman i-workout. Parang, alangan ka siguro. Urong sulong. Parang, gusto mo rin bigyan ng chance, pero parang wag na lang. No? Hindi ka makapag-decide ngayon. Nag-aalangan ka sa sitwasyon mo ngayon. Dami mong kino-consider. Ang daming pumipigil, no? Yun yung nakikita ko sa'yo. So, medyo to guys. Marami kang pagdududa. Maraming, dahilan. So, isa na rito guys, dahil nga bigla ka na lang yung ginost siguro or parang di mo nga alam kung may something na ba before kung ghosting ba talaga yon. Baka ikaw lang ang umasa. Pwedeng wala naman siyang binigay. So, sabi ko nga guys, di ka naman din nag-a-assume. So, I think ngayon, di mo siya binibigyan ng malalim na kahulugan. Then, ayan, nagpaparamdam or magpaparamdam. So, ingat ka. Sabi nga nito, good luck daw eh. So, check pa natin, guys. Okay. Additional message.
No one compares. No matter how many people I've met and experienced I have, there's no one who compares to you. Diba? Marami pala siyang na-meet. So, pero parang nakita ko rin sa inyo guys, sa energy mo, mukhang marami ka din ina-entertain. So, baka quits lang. Diba? So, yung malakas energy ng mga single dito. So, meron tayong something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. Diba? Sabi ko nga sa inyo eh. Manap lang to ng tiyempo. Okay? Kasi wala pa siyang lakas ng loob na umamin sa inyo or mag-confess. Kasi, syempre, kung may mga past issue na kayo, so, isa pa yun sa mga kinoconsider niya dyan. Okay. Meron tayong you feel like home. Okay, so yung sabi rito guys, mas magaan yung loob niya sa inyo. I know, being with you reminds me of simpler times. You bring me so much happiness and peace. Okay? Naging kampante sa inyo tong taon to. Mother wounds. Ayun. So, pwedeng single mom ka or single dad. Okay? Or pwedeng may pagka-mama's girl, mama's boy itong person mo. Kaya parang nakikita niya sa iyo someone na maalaga, masikaso talaga. So, ayan. Check natin guys yung energy niya. Okay, kasi ko lang to guys. Yung aking mga baraha dito. Okay. Nararamdaman niya sa inyo ngayon. Nararamdaman niya sa inyo ngayon. Meron tayong the sun. So, wala naman palang pagka-bitter. Basta magaan ka sa pakiramdam. Nakikita ka niya na someone na may potential talaga. May chance kayong dalawa. Ganon. Meron tayong 6 of Wands. Ano to guys parang panliligaw. So, nakikita ka niya na someone na pwedeng good looking tong person na to. Parang kahit marami siyang nakikita, ikaw lang yung nakikita niya doon. Okay? Yun nga lang, meron siyang karelasyon. Bukod sa karelasyon niya, pwedeng ikaw na. So, again, ngayon, pwedeng kasing hindi na sila okay. And mas nakapansin-pansin ka. Okay? So, nakikita ko rin guys na parang gusto kang ligawan or gusto magpaligaw sa inyo. Pwede siya rin maliligaw. May babae naman naliligaw, di ba? Basta something like that, no? Ayun, di ba? Hindi nga okay yung relationship niya dun sa isa. Pwede nagiging toxic na yon. So, ikaw yung nakakita niyang escape zone niya dito. Okay, ikaw yung nakikita niya na someone na parang magbibigay ng kapupunan or kakulangan niya. Okay? Pwede mong punan yung pwedeng mga frustration na itong taong to. Pero kaya ka naman yung panindigan. Yun po. Tignan pa natin. Ano naman yung tingin niya sa inyo? Ano naman yung tingin niya sa inyo? Ayan. So, pasensya na guys sa mga sasakyan. Diyos ko. Hindi pinagbabawal yung tambucho rito sa amin. Okay. Tingin sa universon mo ngayon. Paano kanya nakikita? Someone na parang hindi kontento? Or someone na mataas na yung standard mo? Kasi, pwedeng ang nakikita niya rito, hindi na ako tatagos dito. Parang ganun. Kasi, nakikita kanya na someone na mataas na yung standard mo. Pagdating sa relationship. Or pagdating sa, sa makakarelasyon. Okay? So, parang, ang baba ng tingin niya sa sarili niya. Meron tayong King of Cups. Meron tayong Two of Wands. Nag-aantay lang siya dito.
Okay, medyo natotorpe, natatameme siya sa inyo. Ayan. Check pa natin. Ano yung gagawin niyang hakbang sa relasyon nyo? Ano yung gagawin niyang hakbang sa relasyon nyo? Meron tayong the Hangman. Conflict pa to eh. Meron tayong 9 of Cups. And Ace of Cups. Mahal ka talaga niya eh. So, yun no. Kahit masyadong komplikado na to guys. Kasi yung wish card, parang nagre-represent pa rin to ng, etong 9 of Cups, 9 of Cups. Nagre-represent siya ng action and good intention din naman. Pero may conflict lang sa kanya. Okay, di niya naman din siguro ginusto kung ano yung conflict niya rito. Pwede naman guys na fresh pa yung kung naghiwalay na sila nung karelasyon niya, pwedeng masyadong fresh pa yon. Then hindi niya pa kayang mag-go sa inyo dahil masyado pang fresh. So parang ayaw niya lang issue muna sa ngayon. Kung ano man ang isipin sa kanya ng ibang tao, di ba? So I think may pinoprotektahan din siya pangalan niya pa ngayon. By the way, check natin. Okay. Additional message. Meron tayong unclear. I don't know how I feel about this connection anymore. Di ba? Di niya na maintindihan. Ano yung connection na meron kayo? Kasi hindi naman niya nililinaw eh. So, ang dating kasi basta magaan lang sa pakiramdam, pwede na to. Parang ganon. Meron tayong obsessed. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope I run into you. Into you when I'm out. Additional message. Meron tayong I think about you all the time. Are you thinking about me? And I want you. Ayun. Isip mo rin daw ba siya? Kasi pwedeng wala kayong contact ngayon eh. Nandun sa point na yes, gusto ka niya ngayon. Gusto ka niya ngayon. Pwedeng matagal na, pero hindi ka lang niya kaya panindigan before. Diba? So, pwedeng matagal na yung nararamdaman niya sa inyo. Hindi lang guys, nagiging malinaw sa kanya nitong mga nakaraan. So, tignan natin guys yung zodiac sign na. Okay, meron tayong Scorpio, Cancer, Aquarius, Libra, and Pisces. Scorpio, Virgo, Cancer, Aries, Aquarius, and Gemini energy. Check pa natin sa side mo naman. Okay, nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong tough ones. Nag-aantay ka lang eh. Kasi lumit din yung mundo mo eh. Parang naging mundo mo rin to or talagang nag-focus ka rin talaga sa kanya. Like, hindi naman parang obsessed. Parang naging mo siya. Nasa spotlight mo siya. Ganon. Okay? So, parang feeling mo pinaasa ka ng taong to, sinaktan ka nitong taong to, ginamit ka lang. So, ganun yung nakikita ko. Parang dating sa akin, guys, parang ginamit ka. Check pa natin, ha. So, yun. Di mo rin malaman eh, mahal ka ba talaga nitong taong to? Kasi, tingnan mo ha, yung 7 of Wands kasi guys, parang to, paano ba, parang pagnanakaw. Okay? So, yun yung nasa-sense ko dyan. Parang ang dating sa akin, kinuha niya lang yung kahinaan mo, ginamit yung kahinaan mo. Ayun po. Tignan natin yung zodiac sign mo. Ay, wala pa pala. Ano ba yung action mo dapat gawin pala? Sorry. Ano ba yung mga dapat mong gawin? Meron tayong, diba, hesitation. Bubulag-bulagan ako. Nasa inyo yan, guys, ha? May mga magbubulag-bulagan daw dito. Tama ba yan, guys? Yun yung nasasagap ko dyan, oh. Okay? Tignan natin zodiac sign mo. Scorpio, Virgo, Sagittarius, Libra, Capricorn, and Leo. Meron tayong Cancer, Aries, Virgo, Cancer, Sagittarius, and Scorpio energy. So, in the near future,
Ano yung mga dapat mangyari? Ano yung mga mangyayari? Ano yung paparating in the near future sa inyo? Stuck. Naku, medyo mahigpit. Masyadong controlling yung person mo. Pwedeng mawalan ka ng kumpiyansa, mawalan ka ng diskarte sa sarili mo kasi gagawin na tong taong to, dumepende ka sa kanya. Gagawin niyang magaan yung buhay mo. So, depende ka sa kanya talaga. Okay? So, pwede yung lakas ng loob mo na ipasa mo na sa kanya. So, pag-isipan mo mabuti. So, by the way guys, beto lang naman po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.